Panginoon sapagkat biyaya po ng Diyos ay marami po tayong mga bisita po ngayon. Amen? At salamat po sa Panginoon sapagkat ngayon din po sa Pampanga ay biyaya po ng Diyos, sila po din ay each one bring one. Kaya nakakatawa po ang Panginoon sapagkat mabuti ang Diyos sa atin. Amen po ba? Napakabuti po ng Diyos sa atin kahit madalas tayo ay hindi tapat sa Panginoon, ang Diyos ay mananatiling tapat po sa atin. So ngayong umaga, yun po yung mensahe po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Open our Bible in 1 Corinthians chapter 4 and verse number 2. 1 Corinthians chapter 4 and verse number 2. Muli po tayo mag-usap sa isang paksa na kung saan na bilang sa mga mananampalataya, hangad po ng Diyos sa bawat isa po sa atin na tayo po ay maging tapat. Ibig po ng Diyos, mula na tayo ay makakilala po sa ating Panginoong Jesucristo, hindi lamang po doon natatapos na matapos tayo ay maligtas, tapos na po doon. God wanted to us, to every Christian, that a man be found faithful. Tingnan po natin, 1 Corinthians chapter 4 and verse number 2. Basahin po natin sabay-sabay, no? 1 Corinthians chapter 4 and verse number 2. May Bible po ba lahat? Amen. And 1 Corinthians chapter 4 and verse number 2. Okay, basahin po natin po yung sabay-sabay. 1 Corinthians chapter 4 and verse number 2. Yung ating po mga bisita, especially, ay gabayan po natin po para makita po nila na yung ating pong pinag-usapan. 1 Corinthians chapter 4 and verse number 2. All together, ready, read. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Amen? Si Apostol Pablo na nagsabi na sa bawat mananampalataya na tayo po ay katiwala po ng Diyos na maging tapat po tayong katiwala sa harapan po ng Panginoon. Tayo po manalangin, let us pray. Heavenly Father, minsan po Diyos kami pinagpapasalamat ngayon pong umaga. At nawa po Diyos sa aming po mga bisita po, Lord. Tulungan niyo po sila, Panginoong Isus, na makaunawa pong lubos. Nawala naman ang inyong pong salita sa magbigay po ng inspirasyon. At nawala naman ang inyong pong umaga pong ito po, Diyos. Sa pangangaral po, Lord, naman ang inyong pong salita. Nawala naman magsilbing kalakasan po ito ng inyong pong mga anak. Dalangin po namin po, Diyos, sa mga pag-aaralan ngayong pong umaga, na maitas lamang po ang aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, wala po akong magagawa kung wala ko po, Panginoon, Diyos, sa masabuhin. Kaya Lord naman, kung pinagpapasama ko lamang po sa inyo, at nawala naman ang gawain pong ito, ay maging kapurihan ko lamang sa aming Panginoong Jesucristo. Dalangin din po namin po, Diyos, ngayong umaga, patuloy ka po, Diyos, magbago ng buhay at magligtas po ng kaluluwa. Ito po aming dalangin, pinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Si Apostol Pablo po na nagsabi po sa Church of Corinth, na kanya po sinabi po dito, na bilang tayo po mga steward po ng Panginoon, ibig po ng Diyos tayo po ay maging tapat. Ang Diyos po ay natutuwa sa isang Kristiyano na matapat. Kahit ang isang magulang, natutuwa siya kapag ang kanyang anak ay tapat sa kanyang magulang. Likewise, ang Diyos po sa bawat mananampalataya ay natutuwa siya kapag tayo ay nagtatapat sa Kanya. Kaya sa ating pong introduction po ngayon, makita po natin po diyan, ang buhay Kristiyano po ay hindi lamang, basa niyo ba? Mambasa pa naman. Ang buhay Kristiyano ay hindi lamang nasusukat kung saan sa dami ng iyong nalalaman. Kapatid, sabi po ng ating pong introduction, ang ating pong buhay pananampalataya, ang ating buhay Kristiyano ay hindi lamang nasusukat sa dami ng ating pong nalalaman. Yes, marami nga alam tayo sa Bible, biblically, at marami na interpret mo ito according to the line of this context, at marami, doctrinally, marami ka rin palang alam, pero ang katanungan po dito, tapat ba tayo sa ating pong nalalaman? Po ba? Kung di sa lalim ng kung di sa lalim po ng ating katapatan. Kapatid, ang katapatan ay patunay na kinikilala natin ng Diyos bilang Panginoon at tayo po lamang po yung kanyang katiwala. Kaya nga, bilang tayo mga katiwala po ng Diyos, wala talaga tayo may pagmamalaki sa Panginoon. Bilang tayo mga katiwala po ng Diyos, hindi po natin kaya pagmalakihan po ang Diyos. Kaya kung bakit ka ba narito sa pagkatapat ang Diyos ang nangako po sa atin. Amen? Kaya ngayong katapatan, ito po'y patunay na kinikilala po natin ang Diyos bilang Panginoon at tayo may kanyang katiwala, lahat na mayroon po tayo.
Number one, yung ating pong oras. Katiwala lamang po tayo ng ating pong mga oras, kuya. Ang tanong po sa ngayong umagang ito, kanina po natin ginugugol ang ating oras. Sana po tayo po mga katiwala po ng Diyos, huwag tayong mawala ng oras at panahon sa Panginoon. Tama po ba? Kahit anong busy mo sa trabaho, kahit ang dami mong ginagawa sa iyong eskwelahan, sana po bilang tayo mga mananampalataya, huwag tayong mawala ng oras at panahon sa Diyos. Kahit sabihin mo na unbeliever, ang ibig po ng Diyos magkaroon ka ng oras sa Kanya. Especially, maging yung ating pong lakas. Kanina po natin ginugugol ang ating pong mga lakas. Kapatid, pinagkadiwalaan lamang po tayo po ng Diyos ng lakas. Tama po ba? Kung bakit ka naparito ngayon sa church, sapagat mayroong Diyos na nagbigay ng kalakasan po sa iyo. Sapagat kung narito ka ngayon, sapagat ang Diyos salamat, tapat siya, sapagat binigyan ka niya ng kalakasan ngayon. Kaya salamat sa Panginoon sa buhay at kalakasan na ibinigay niya po sa atin. Even yung ating pong talento. Tama po ba? Even yung ating pong talento, isang pribilegyo na makaawit ka sa Panginoon. Tayo po ba ay natutuwa kapag meron po naging special number po dito? Tayo po ba ay natutuwa kapag ikaw ay umaawit para sa Panginoon? Na dati ikaw ay umaawit lamang po sa mga munduan, pero ngayon ang inaawit mo na ngayon ay para sa kabanalan. Amen? Nasalamat po sa Panginoon na yung buhay na hindi naman po tayo karapat-dapat na maligtas, pero salamat sa Panginoon na andito ka ngayon. Kaya sa amin po mga bisita, ngayon yung araw ng kaligtasan. Ikaw ay naimbitahan dito hindi lamang po sa aksidenteng pagkakataon po lamang. Ikaw ay naimbitahan dito para malaman mo na ang buhay ay napakaiksi po lamang. Ikaw ay naimbitahan dito sapagat ibig ng Diyos, ikaw ay makakilala sa Kanya at malaman mo na meron talaga buhay na walang hanggan na ang sino mang sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya nga ang tanong po ay hindi po sana ang tanong po sa atin, sabi po diyan, kaya ang tanong ay hindi kung gaano tayo kagaling. Gaano magagaling na isang mananampalataya, pero kung hindi naman siya matapat sa Panginoon, yung kaya nag-please ka. Gaano masabihin mo na magaling kang umawi, gaano magaling mo sinasabi mo na magaling ka sa mga maraming mga bagay, pero kung hindi ka naman tapat sa paglilingkod mo sa Panginoon, yung kaya nag-please ka. Kundi kung gaano tayo katapat sa maggamit ng Kanyang ipinagkatiwala po sa atin. Kaya ako sa ating katapatan, makikita po natin po dito, sa ating katapatan, kapatid, mayroon po itong pagpapala. Sa ating katapatan, mayroon po itong pagpapala. Tama po ba? Sa ating katapatan, mayroon po itong pagpapala. Bakit ka ba magtatapat sa Panginoon? Sapagat mayroong Diyos na tapat sa ating pong buhay. Tama po ba? What a faithful God have I. Ay kung bakit naman talaga tayo nagtatapat sa Panginoon, sapagat mayroong tapat na Diyos na patuloy na gumagawa po sa atin. Kaya kung tatanungin natin ang ating mga sarili, gaano na lamang yung kaya sa isang buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon, kung hindi rin po natin po ibibigay natin po sa Diyos. Kaya ako sa pamagitan lamang po na kung tatapatan lamang po ng Diyos yung ating pong katapatan, eh wala tayo pong magagawa. Kaya sa biyaya po ng Diyos, mamuhay po tayo na may katapatan sa Kanya. Tama nga po yung isang awit na sa choir, what a faithful God have I. Gaano ang katapatan ng Diyos sa buhay mo? Gaano ang katapatan ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin? Madalas po tayo po ay nagkukulang. If God faithful to us, kung ang Diyos po ay tapat sa bawat isa po sa atin, bakit hindi ako magiging tapat sa Kanya? Tama po ba? If God faithful to us, bakit naman ako hindi magiging tapat sa Kanya? Kapatid, sa umaga ito, nais po ng Diyos, makita po tayo nagtatapat sa Kanya. Sapagat sa kalaki po ng ating pong katapatan, salamat sa Panginoon, pinagpapala ka material. Sa ating pong katapatan, pinagpapala ka ng Diyos pinansyal. Pero hindi lamang naman ganito yung ibig po ng Diyos sa pagpalain ka. Ibig po ng Diyos sa ating katapatan, especially pinagpapala ka spiritual. Amen? Pinagpapala ka spiritual. Ang iyong ministry, ang iyong family. Dahil sa iyong katapatan ng Diyos, pinagpapala ang iyong ministry. At the same time, pinagpapala ng Diyos ang iyong family.
Amen? Na nakakatuwa po ang Panginoon kahit po dun sa Pampanga, biyaya po ng Diyos sa pamumuno po ng ating pong pastor. Talagang makikita mo rin po doon yung mga bisita talagang maiiyak ka sa Panginoon. Sapagkat sino ka naman para paniwalaan nila? Sino ka naman para pakinggan kanila? Ang kanilang pinakinggan ay hindi yung ating sinasabi, kundi yung ipinapangalan natin sa kanila po na salita po ng Diyos. Amen. Kaya pinagpapalang yung ministry. Mind us, serving the Lord, ang dami po natin po, hindi ko na po nilagay, serving the Lord is not a waste of time. Kaya kapag tayo po ay naglilingkod po sa Panginoon kapatid, yan, basahin natin sa ating pong mga ministry, serving the Lord is not a waste of time. Nag-aasaya po ba tayo po ng oras sa tuwina na kapag tayo ay naglilingkod po sa Panginoon? No! Because no time is ever wasted. Walang sayang ng oras kapag yan ginawa mo yan para sa Panginoon. When you give it to God, kapag ibinigay natin yan sa Diyos, ang paglilingkod po natin po sa Panginoon, isa lamang po itong pribilehiyo. Amen? Kaya nga sa paglilingkod po natin sa Panginoon, meron po itong katapatan. Tingnan po natin sa isang ilustrasyon. Ang isang empleyadong tapat sa kanyang trabaho, at siya'y kanyang pinagpapalang po siya ng kanyang amo. Likewise, ganon din po ang Diyos. Masigit kanyang pagpapalain. Kapatid, ang Diyos ang amo po natin. Tama po ba? Ang Diyos ang amo po natin. Ang Diyos ang boss natin. Kanina po ba tayo nagre-report? Walang iba kundi sa Diyos. Kaya nga makalimutan man lahat yung ating pong ginagawa para sa Panginoon. Pero ang Diyos, God kept the record. Sabi ng Bible, God is not unrighteous to forget the work of labor of God. Kaya nga sa ating pong katapatan, salamat sa Panginoon, pinagpapalan po tayo. At sa ating pong katapatan, meron po itong paglago. Kaya nga kapag ikaw ay nagtatapat sa Panginoon, ikaw ay lumalago sa biyaya at pagkakilala sa Diyos. Kapatid, ang katapatan ay nagdudulot ng personal at espiritual na paglago. Bilang ikaw ay tapat na naglilingkod po sa Panginoon, dahil ikaw ay lumalago, hindi ka na madaling magtampo. Tama po ba? Hindi ka na madaling magtampo. Hindi ka na madaling magdamdam. Hindi ka lang nabate. Hindi na ako dadala. Hindi. Sapagkat tapat ka sa Panginoon at lumalago ka na. Ano sabi po ng Biblia? But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya ang isang Kristiyano po ay hindi lalago kung siya ay pabago-bago. Yung bang magsabi na now you see, now you don't. Kaya masalamat po sa Panginoon sa buhay po ng ating pumana pastor. Alam po natin every Sunday talagang tatayo po siya para mangaral. Pero hindi lang po sa pagkakataon na ng ating pong pastor ay minsan talaga naman, minsan medyo masama ang pakiramdam. Pero dahil tapat niyang ginagawa yung kanyang ministry para sa Panginoon, every Sunday nakikita po natin po siya nag-English para po sa atin. Amen? Kasi nga po yung kanyang paglago at yung kanyang pumakatapatan ay hindi sa tao at ang kanyang katapatan ay walang iba kundi sa Diyos. Kaya nga po kalaki po ng ating pong katapatan, may pagpapala, may paglago, and number 3, mayroon po itong pagpapatuloy. Mayroon po itong pagpapatuloy. Ang katapatan ay nagbibigay ng lakas upang magpatuloy tayo kahit mayroon po tayong problema o pagsubok. Amen? Kapatid, salamat sa Panginoon na kapagpapatuloy ka. Tayo po ay nakapagpapatuloy sa ministry, sa gawain mo ng Diyos ay hindi dahil magaling ka. Tayo po ay nakapagpapatuloy sa Panginoon sapagkat mayroong Diyos na tapat na gumagawa sa buhay po natin. Amen? Kaya nga sa ating katapatan, may pagpapala, may paglago, at meron po itong pagpapatuloy. Sapagkat ang Diyos po ay nagbibigay ng lakas, ng biyaya, upang magpatuloy po tayo sa ministry at sa laban po ng buhay. Kaya nga po sa ating katapatan, mayroong pagpapala, mayroong paglago, mayroong pagpapatuloy. Ito po yung proseso po ng Diyos, na ang tapat ay pinagpapala, at ang pinagpapala ay lumalago, at ang lumalago ay nagpapatuloy hanggang sa katapusan. Kapatid, ito yung nais po ng Diyos na makita po sa atin. Ano yun? Sabi ng 1 Corinthians 4 and verse number 2, moreover, brethren, it is required that a man be found faithful. Kasi nasa huling kapanahonan na po tayo po ngayon. Sapagkat yung mga may init noon na maglingkod,
talagang darating sa pagkakaroon ng mandalaki. Kaya nga po, ang magbibigay na lang po sa atin po ng motibasyon ay yung katapatan mo sa Panginoon. Kaya ngayong umaga po ito, ilang mga bagay lang po ito na nais po ng Diyos na makita po sa atin na tayo po ay magiging tapat sa Kanya. Number 1, katapatan sa pagbabasa ng Biblia. Ito po yung unang bagay po natin. Ano po yung number 1 po natin? Katapatan saan? Sa pagbabasa ng Biblia. Ano sabi po ng Bible? Basahin natin, Joshua chapter 1, verse number 8. Katapatan sa pagbabasa po ng Biblia. Joshua chapter 1 and verse number 8. Masaya ka ba dahil meron kang Bible? Mapalad po ba tayo dahil meron tayong Bible? Yes! Salamat po sa Panginoon, baptist tayo. Hindi po tayo Iglesia ni Cristo, tayo ay baptist. Meron tayong Bible. At ang ibig ng Diyos, yung Bible na ito, sabi po ng Joshua 1:8, ang aklat na ito, grabe po yung King James. Sabi ng Bible, this book of the law. Ang aklat na ito ay huwag mahiwalay sa inyong bibig. Amen? Sabi ng Bible, ang aklat na ito ay huwag mahiwalay sa inyong bibig. Kundi inyong pagbulay-bulayin araw at gabi upang inyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito sapagkat ang magkagayon iyong pagiginawain ng iyong lakad at kung magkagayoy, magtatanong ka ng mabuting kawasan. Ang mananampalataya ay laging paalala sa atin po na salita po ng Diyos. Sabi ng Bible, shall not this book of the law shall not depart of thy mouth. Kung maiwalay po ito sa ating pong bibig. Sana sa araw-araw, meron po tayong bagong salita po ng Diyos. Sa araw-araw, kung maiwalay po sa bibig po natin po yung salita po ng Diyos, ipinapahayag po natin po ito, sinasalita po natin po ito, at pinangahawakan po natin po ito. Mind us, the Bible is not just to be read occasionally. Tama po ba? The Bible is not just to be read occasionally, but faithfully lived daily. Kaya masalamat sa Panginoon, mayroong Bible po tayo. Kaya napakapalad natin po sapagkat the blessedness of having God's Word. Napakapalad po natin po mga anak po ng Diyos sapagkat meron po tayo salita ng Diyos. Kaya po ba? The Bible is for you and not against you. Kung ang Biblia ay para sa iyo at hindi laban sa iyo, bakit hindi po natin ito binabasa? Yes, misa para sabihin natin, para nakakantok naman magbasa eh. Pero, pagkain po ng ating kaluluwa to, po ba? Kaya nga, the Bible is not just to be read occasionally, but faithfully live daily. Ito po yung kinaman po kay Joshua and also sa ating pong mamamana ng palataya. Napakapalad po natin, unang bagay makita natin dyan, the blessedness of having God's Word. Meron ka bang Bible? Para wala yata Bible. Meron ba tayong Bible? Yes. Kung meron tayong Bible, salamat sa Panginoon, may Bible tayo. The blessedness of having God's Word. Sapagkat sa ibang bansa, ang Biblia. Napakapalad po natin sa Pilipinas kasi meron tayong Bible. Sa ibang bansa, bawal ang Bible. Sa Iglesia ni Cristo, bawal ang Bible. Sa ibang mga churches, hindi sila nagdadala ng Bible. Pero sa Bible Baptist, salamat po sa Panginoon, meron tayong mahal na pastor na na talagang inorient po tayo, mahalaga na meron po tayong Biblia. Amen. The blessedness of having God's Word. Kung meron ka ng salita po ng Diyos, salamat sa Panginoon, meron tayong Biblia. Pero gaano bang kadami ng Biblia mo, kung hindi mo naman binabasa, wala nating kabuluhan yan. Amen po ba? Kaya nga, napakapalad natin the blessedness of having God's Word. Sa symposium, meron po na nagtitinda po ng Bible. Ang Bible doon, worth 2,500. Pero nakita ko po na dahil po doon sa symposium, sales siya, from 2,500, naging 900. Ay, 1,000 na lang po yung pera ko. Pero pinili ko pa rin. Bakit po kaya? Ano ibig sabihin? Minsan, sa atin po mga Kristiyano, nakakabili tayo ng mga gadget, ng mga mamahalin, nakakabili tayo ng mga bagay na talaga mga gusto natin, hindi naman masama. Pero sana paglaanan din po natin na magkaroon po tayo ng sariling Bible. Hindi yung meron kang Bible na yung talagang, gunit-gunit, di ba talaga nakatago po dito. Napakasarap kapag yung Bible mo, binili mo. Napakasarap kapag yung Bible, personal
binabasa po natin po ang salita po ng Diyos, hindi po tayo madadrag spiritually. Kasi sabi ng Bible, man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out of the mouth of God. Amen? Salamat sa Panginoon, may Bible tayo. Ano pa? The blessedness of hearing God's word. Yes, meron mga salita ng Diyos, pero Romans 10:17, so then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kaya nga napakapalad po natin, napapakinggan natin ang salita po ng Diyos. Excited po ba tayo na Sunday evening pala, naghahanda na tayo para kinabukasan, pakikinig tayo ng word of God sa ating pumahal na pastor. Amen? Nasalamat sa Panginoon, nakakapakinig tayo ng salita po ng Diyos. Kaya nga, lalaman tayo sa pananampalataya kung pinapakinggan po natin ang word of God. Ang sa Diyos ay nakikinig na salita ng Diyos. Kaya nga sa isang nagsasabi na sa isang matapat sa isang nagsasabi na isang matapat na Kristyano o nagsasabi na isang mananampalataya pero wala siyang appetite sa word of God, parang walang question sa kanya. Ano sabi ng Bible? John chapter 8 verse number 47. Ang sa Diyos nakikinig ng mga salita ng Diyos. Kaya hindi po sa kanya boring ang word of God. Ang word of God sa kanya, ito'y kanyang kinakasabigan. Sapagkat sa ilang araw na naman kung lilipas, hindi natin po alam. Kaya sabi po ng Bible, dapat meron lagi tayong baong-baong salita ng Diyos. Amen? So then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. And you cannot remain spiritually strong without faithfully feeding on the word of God. Kaya masalamat sa Panginoon every Sunday na papakain tayo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Salamat sa Panginoon. And let us see, hindi lamang po having hearing, ito po'y maganda. Number 3, of heeding God's word. Yes, meron tayong salita ng Diyos. Yes, napapakinggan natin ang salita ng Diyos. Pero sabi ng Bible, anong sabi ng Bible sa book of James? Na wag lamang po tayo tagapakinig, dinadaya natin ang ating mga salita. Being doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Kaya sabi ng Bible, iingatan talaga natin ito sa ating mga puso. Pansinin niyo po, matatawanan. Mas madaling matandaan kapag chismis. Tama po ba? Mas madaling tandaan kapag yung mga bagay ng mga makasalimutan. Pero, sabi ng Bible, napakapalad po natin kapag yung salita po ng Diyos, atin po itong iniingatan. Pero kasi na atin po itong iniingatan, talaga iingatan po ito natin po sa ating po mga puso. Na kapag iniingatan po natin ang salita po ng Diyos, sabi po ng Bible, thy word have I hid in my heart upang tayo hindi magkasala sa Diyos. Kapag hindi po natin iningatan po yung salita po ng Diyos, mga kapatid sa Panginoon, aagawin ng diablo yan. Kapag yung salita po ng Diyos, yung preaching, yung Sunday school, hindi po natin iningatan sa ating mga puso, aagawin ng kaaway yan. Kaya napakalaga itago po yan, itago po natin po yan sa ating mga puso. Pero paano natin po may tatago natin po sa ating mga puso kung wala naman tayong Bible? Paano natin may tatago natin sa ating mga puso kung hindi natin napapakinggan ang salita ng Diyos? The blessedness of reading God's word. Kaya kung meron ako tinanong ko isang kabataan, ba't ano kayo preaching nung Sunday? Kuya Marvin, nasa Bible po yun eh. Siyempre, nasa Bible. Di ba? Bakit kaya gano'n? Sa tuwina, nakapagtatanong yung masasad sa ilang mga bagay ng spiritual, madali makalimutan. Pero pag sa bagay ng mga makasalimutan, talagang tanda-tanda pa niya. Halos kahit sa isang buwan na nangyari, tanda pa rin niya. Kasi nga po, ito po yung number 3, ano po yun? Heeding God's word. Kaya nga po, napakapalad po natin na tayo po mga anak po ng Diyos, kung tayo po yun tapat na iniingatan po natin po yung salita po ng Diyos. Amen po ba? And number 2, katapatan po saan? Sa pananalangin. Number 2, katapatan po sa pananalangin. Ang tanong po sa atin mga kapatid, masaya po ba tayo nagpe-pray? Ang panalangin, isa po itong pribilehiyo, opportunity ng bawat mananampalataya. Ibig po ng Diyos na maganda po sa atin, kapag tayo po ay nananalangin, masaya tayo nagpe-pray. Kasi ang kausap po natin ay hindi tao, ang kausap po natin ay ang Diyos. Ito po ay nagiging naneneglet po ng marami. Yung pagaling saan sa panalangin. Excited ka bang manalangin? At marunong ka bang manalangin? Amen? Sa atin po kasi kung panalangin, hindi naman kailangan po ng Diyos na mabulaklak mo. Tama po ba? Hindi kailangan ng Diyos na mabulaklak na pananalita mo.
Ang kailangan ng ng Diyos, na kausapin mo siya araw-araw, manggaling yan sa iyong puso. Tama nga yung sabi po ng ating mahal na pastor. Sa ating pong pananalangin, tell God how you feel. Minsan nagkukulang din po tayo. Minsan may mga mahal po tayo sa buhay. Kung bakit minsan hindi, ang tagal-tagal nila. Bakit kaya itong mga kapatid kong to, ang tagal-tagal ko na ini-invite sila, pero hindi pa rin sila makadala-dala ng church. Minsan pare-pareho po tayo may kakulangan. Sapagat hindi po tayo nananalangin. Pero kung ipinagpe-pray natin po sila, pakawalan natin sabi po ng Bible, Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thine house. Amen? Kaya ibig po ng Diyos, makita po sa atin yung katapatan sa pananalangin. Kaya po, mga tatay, mga nanay, mga kabataan sa ating po lahat, kapag ginigising ka ng Panginoon ng alas 3 o alas 2 o anumang oras sa madaling araw, hindi lang para maihi ka, kundi talaga ang Diyos nais po niya na kusapin mo siya. Amen? Hindi yung pag-isip pa lamang natin sa umaga, kaya minsan, totoo minsan, visit ng cellphone na ito Hindi minsan totoo po. Minsan kaya pag-isip natin sa umaga, kaya hindi natin nakakausap ang Panginoon, mas inuuna natin ito Mas inuuna natin kausapin yung cellphone, kaysa kausapin ng Panginoon. Mali pala. Pag-isip pa lamang natin sa umaga, kausapin na natin ang Panginoon through our prayer. Amen po ba? Minsan dito tayo nakakaligtaan. Ano po yun pagdating saan sa pananalangin? Meron isang kabataan natin, Laila. Tatlong beses ko siya mag-pray sa isang araw. Galing no? 3 beses ang araw mag-pray. Yung pala, umaga, pagkakain, tanghali, kakain, hapunan, kakain. Kaya ba 3 beses mag-pray? Pero hindi pala. Ano sabi ng Bible? 1 Thessalonians chapter 5 and verse number 17, pray without ceasing. Pag meron mga kapatid mo sa Panginoon na alam mo nangihina, Lord, dalahin ko po yung kapatid ko po sa Panginoon, palakasin niya po siya. Po ba? Pray without ceasing. Panginoon, yung kapatid ko mayroong problema. Bigyan mo siya, Panginoon, naman ang kalakasan na kadala po yung mapagtagumpayan po yun. Pag meron tayong kapatid sa Panginoon na hindi na po natin nakakita, isang linggo, isang buwan, minsan ba may kirot pa sa ating mga puso? Ipinapanalangin ba natin sila o kinakamusta ba natin sila, kapatid, kamusta, bakit wala ka ngayon? Ipinagpe-pray kita. Amen po ba? 1 Thessalonians chapter 5 verse number 17, pray without ceasing. When prayer becomes daily, faith becomes steady. Amen? Kung lagi pa natin pong ipinapanalangin ko araw-araw, yung ating pong pananampalataya, it becomes steady. Kaya nga sa atin po panalangin, include po lagi po natin, una, yung man of God. Amen? Pag-pray po natin yung man of God. At pangalawa, pag-pray po natin po yung people of God. Salamat sa Panginoon, meron tayo pong mahal na pastor. Amen po ba? Amen. Napakabalat po natin, meron tayo pong pastor. Pag-usapin mo pastor, niyak po. Kasi biyaya po ng Diyos. Salamat sa Panginoon, kung ako ka rin pastor. Hindi ako pinagtsagaan, hindi ako pinanalangin, kung hindi ako. Amen? Kaya nga, salamat sa Panginoon, mayroong manok. Dapat natin lagi siyang ipanalangin. Naghihin natin po minsan, magkaminsan ng ating pong pastor. Minsan natidismaya din po siya. Pero, ang ibig lang niya, maging tapat po tayo sa pananalangin para po sa Kanya. At hindi lang po katapatan yun sa man of God, kundi sa people of God. Ipinagpe-pray po ba natin yung kapatid po natin sa Panginoon? O kapag tayo nagpe-pray parang sa ating sarili po lang? Ang maganda, di ba? Na kung kilala mo yung bawat isa, ipinagpe-pray mo din yung bawat isa. Amen? Kasalamat sa Panginoon, tinuruan po tayo sa church na ito, sa Calvary Bible Baptist Church, kung bakit po tayo natutong manalangin. Ano sabi ng Bible, Jeremiah 33 verse number 3? Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things, which thou knowest not. Sabi ng Bible, call unto me, hindi call unto man. Call unto Jesus, call unto God. Minsan sa ating pong problema, ang kalungkot talaga, mas una natin nilalapitan ng tao kaysa tayo lumalapit sa Diyos. Pero mali pala, once na tayo pala ay pinagdaraanan, once na pala naman ang pinagdaraanan sa buhay, sabi ng Bible, call unto God, hindi call unto man. Amen? Call unto
unto me, and I will answer thee. Ang Diyos po lagi siyang may kasagutan para po sa atin. And show thee, at ipapakita po ng Diyos, great and mighty things which thou knowest not. Daily prayer is not a duty, but a devotion that deepens love for God. Ang ganda nga po ng 1 Thessalonians chapter 5 and verse number 25. Isang talata na talaga magbibigay sa atin po ng kalakasan. Basa natin po, 1 Thessalonians chapter 5 and verse number 25. Basahin po natin. 1 Thessalonians chapter 5 and verse number 25. Kaya kasalamat po sa Panginoon, ipinagpe-pray po tayo ng ating pong pastor. Amen? Kung ipinagpe-pray po tayo ng man of God, likewise, pag-pray lalo din po natin yung ating pong tatay sa pananampalataya. Ano pa? Ano po yun? 1 Thessalonians chapter 5 and verse number 25. Basahin po natin. Ano sabi po ng Bible? Okay. All together, ready to read. Brethren, pray for us. Napakaiksi pero napakalaman. Ano po yun? Mga kapatid, brethren, pray for us. Kaya nga po, bilang tayong church, ipinagpe-pray po natin po ang bawat isa. Kasi church po tayo, isang pamilya po tayo. Nagmamalasakitan po tayo sa pamagitan po ng panalangin. Hindi po tayo natutuwa na kapag ang kapatid po natin sa Panginoon ay nawawala. Hindi po tayo natutuwa kapag ang kapatid natin sa Panginoon na bumabagsak. Tapos kapag ang kapatid natin sa Panginoon ay bumagsak, lalo tayong matatakot. Kasi baka isang araw, kundi dahil sa biyaya po ng Diyos, mangyari din po sa atin po yun. Kaya ipinagpe-pray po natin. Lalo yung mga mahal po natin sa buhay. Salamat po sa Panginoon, kapiling po natin po ngayon yung mister po ni Ate Eva. Amen? Yan po yung bunga ng panalangin. Ipinagpe-pray po yan. Ipinagpe-pray ng mga kapatid natin sa Panginoon yan. Na isang araw, na yung mga kamahal natin sa buhay, makasama din po natin sa gawain po ng Diyos. When was the last time sa atin po mga kapatid? Kunting oras pa naman. When was the last time na tayo ilungkod sa Panginoon? Ang pagluhod ba natin sa Panginoon kapag meron lamang pang invitation? Sana, sa biyaya po ng Diyos, especially sa ating pong mga tatay, sapagkat sila po yung talagang head po ng pamilya. Talagang dapat marunong tayo naglupuhod sa Panginoon. Hindi natin sa biyaya talaga po ng Diyos, nakakaya po na lamang po natin po yung mga bagay po. So ano po yung pangalawa po natin? Katapatan sa panalangin. Luke 18:1. Men ought always to pray and not. Kaya ka pala nangihina spiritually kasi hindi ka nagpe-pray. Sabi ng Bible, men ought always to pray and not to faint. Kaya kapag pala hindi nagpe-pray, hindi ka magtatanim ng sama ng loob sa kapatid mo. Amen po ba? Kasi pinagpe-pray mo yan eh. Hindi yung malayo pa lang. Vision na ito, diba naman? Hindi ganun. Amen po ba? Kasi yung kapatid mo, pinagpe-pray mo yan. Kapag yung kapatid mo sa Panginoon, ano ba minsan na ma-open ka, minsan, ganun talaga eh. Amen? Forgive, forget, and forbear. Amen? Forgive, forget, and forbear. Pinagpe-pray po natin yan. O tingin tayo sa kalabagdanan po natin, ipinagpe-pray po ba natin po yan? Amen? So kung pinagpe-pray natin yan, hindi tayo magagalit dyan. Kasi nilalapit natin sila sa Panginoon. Kaya pray natin po yan. Yung ating yung man of God, especially, at pangalawa po yung people of God. Kaya nga salamat po sa Calvary Bible Baptist Church. Amen? Talagang mariiyak ka na lang sa Panginoon. Paano tayo hindi magtatapat sa Panginoon? Ay mayroon tapat na Diyos na gumagawa sa buhay po natin. Kasi kung susukatin lamang po yung ating pong katapatan, wala. Totoo po, wala matitira po sa atin. Pero what a faithful God of I. Amen? Kasi meron po tayong Diyos na nananatiling tapat po sa atin. And lastly, tatlong bagay na lang po ito. Lastly, katapatan po saan? Sa pananambahan. Sa ating pong mga kapatid sa Panginoon. Salamat po sa church na ito. Amen? Salamat po sa church na ito, sa biyaya po ng Diyos. Dito po tayo dinala sa Calvary Bible Baptist Church. Ay bakit sa dami-dami ng sambahan, sa dami-dami ng church, pwede naman doon kami. Pero bakit dito? Kasi alam ng Diyos, dito ka lalago. Alam ng Diyos kung sino magiging kapatid mo sa Panginoon. At alam din ng Diyos kung sino magiging tatay natin sa pananampalataya. Kaya na maging tapat po tayo sa pananambahan. Na hindi para bang optional lamang po sa atin po ang pagdalo. Sa atin po ba, mahalaga po ba sa atin ang linggo?
Kung mahalaga sa atin po ang linggo, minsan may karamdaman man, pero salamat sa Panginoon na andito ka ngayon. Amen? Katapatan sa panambahan. Bakit po kaya? Tingnan po natin. Hebrews chapter 10 and verse number 25. Tingnan po natin yung sinasabi po ng Biblia. Hebrews 10 and verse number 25. Nasa screen. Ano sabi ng Bible? Huwag nating pabayaan ang pagkakatipon-tipon. Kapatid, sabi ng Bible, huwag nating pabayaan yung pagkakatipon-tipon. Kasi yung iba, pinapabayaan yung pagkatipon-tipon. Hindi nagiging sa kanila, hindi nagiging mahalaga sa kanila. Sabi ng Bible, huwag nating pabayaan kasi yung iba, nagpabayaan na. Kasi yung iba, pinabayaan na. Ang sabi ng Bible, nagaya ng inuugali ng iba. Kung yung iba hindi dumadalo, ipag-pray mo sila na makadalo. Amen? Hindi yung okay lang. Ikaw tumulo, mahalaga ako doon. Hindi ganun. Amen? Church kasi po tayo. Sabi ng Bible, huwag natin pabayaan ang pagkakatipon-tipon na gaya ng inuugali ng iba. Kundi mamag-aralan po tayo saan? Sa isa't isa. Kaya nga po na nagpapalakasan po tayo, nag-aaralan po tayo sa isa't isa. At lalo inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Amen? Ano yung nalalapit na ang araw? Isang araw darating na ang Panginoon. At isang araw baka na lang kukunin ka na ng Diyos. Di ba napakasarap? I-glimpse lang po natin. Sa rapture o sa muling pagbabalik po ng Panginoon, halimbawa Sunday, nasa church po tayo. Amen? Pero hindi natin alam kung Sunday talaga yun. Pero mali natin, kung linggo dumating ang Panginoon, meron tayong ngiti na sasalubong sa Panginoon. Paano kung Sunday? Dadala ka lang sa toyo mo. Hindi mo na ako dadala sa Kanya. Dumating ang Panginoon. Ano yung mukhang mayaharap natin sa Diyos? Tingnan mo natin, sabi ng Psalms 122 verse number 1. I was glad when they say unto me, let us go into the house of the Lord. Yung bang masaya ka lagi kung pupunta ka ng church? Tama po ba? Hindi yung magpupunta ka ng church, sasalubong ka ng sasalubong ka sa may gate, kina Kuya Ruel, kina Ate Rhea, magiging natin Lerma. Kasi kamusta ito? Magandang umaga. Hindi ganun, masaya ka lagi. Amen po ba? Masaya ka pag tayo pupunta ng simbahan. Kasi kapag tayo pupunta pa ng church at masaya ka, makakaakit ka rin ng iba. Amen po ba? Hindi po lahat na lagi, every Sunday na dumadalo po tayo po sa church, ay lagi kong ganado po tayo. Hindi lahat na every Sunday na kung tayo po ay pupunta po ng church, mayroon tayong, sino ba dito walang problema, nasa kamay. Lahat po tayo pinagdaraanan sa buhay, mayroon tayong problema. Amen? Parang si Darius lang yata walang problema. Di ba? Salamat sa Panginoon na nandito ka ngayon sa church. Masaya ka ba ngayon? Nasa church ka ngayon? Salamat po sa kapatid na ayos po ng Diyos. Naalala ko yung Kaya nga mahalaga po young people, sa atin po. Young people, kasi nanay, tatay, di naman. Isa ko rin po natutunan po doon po sa Sunday school po. Natin po kaya sa akin po. Pagdating nga po doon sa pananambahan. Sana yung pag-church mo, hindi ito negotiable. Amen? Sunday is non-negotiable. Dadalo kaya ako? Tumalo ka. Hinahanap ng Diyos ang mga tunay na mananamba na sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Minsan may nagsabi ko sa akin kay Ninyo, sa Lumban, sabi niya, Brad, kahit naman wala ako doon, nandun naman yung presensya ko eh. Lagi na lang ganun po yung sinasabi niya po sa akin, kahit naman wala ako, nandun naman yung presensya ko. Sabi niya, pinapalaw ko lang, pinapalaw ko na. One time, nalagyan ako po. Sabi ko yun, yung picture niya, inilagay ko po doon. Nandun na po yung presensya niya eh. Tama po ba? Ilalagay na lang na tarpaulin na lang. Nandun na po yung presensya niya. Sabi ng Bible, hinahanap ng Diyos ang mga tunay na mananamba na sasamba sa Kanya sa Espiritu sa katotohanan. Kapatid, church is not just a place to visit, but a family to belong to faithfully. Kasi family po natin po ito eh. Amen? Kaya kayo nasa malayong lugar, talaga papahalagaan mo, laging pinapaalala sa atin ng ating pastor, kapag hahanap ka ng trabaho, talaga lagi mo kino-consider, ano kaya, makakadalo kaya ako ng church? Lagi mo kino-consider na kailangan dapat, pag anumang busy ko, kailangan dapat makakadalo po ako ng church. Isang bagay pagdating po dito sa pananambahan, si Brother Jason. Nag-resign po siya sa kanyang trabaho. Sa isang dahilan lang. Ano lang po yun?
makadalo ng prayer. Pero dahil tapat niyang ginawa yung, hindi para sa tao, ginawa niya yung tapat, para sa Panginoon, ano na ngayon si Kuya Jason ngayon? Amen po ba? Kasi alam po kasi po ng Diyos, yung talagang laman ng alin po mga puso. Kaya nga, faithful attendance in God's house reflects a faithful heart toward God. Kaya masalamat sa Panginoon, every Sunday nandito ka. Hindi mo ba alam na every Sunday kapag nandito ka, may influence ka? Minsan hindi lang sinasabi sa iyo. Minsan yung kapatid mo sa Panginoon, Brad, encouragement ka sa akin. Bakit? Sa kabila minsan, nahirap kang maglakad. Sa kabila minsan, na parang bang lulugo-lugo ka. Sa kabila minsan, na meron kang problema. Pero every Sunday, still, nasa church ka pa rin. Tama mo ba? Kaya nga, nais po ng Diyos, magkaroon po tayo ng katapatan sa pananambahan. Huwag natin po ipagpapalit ang Sunday. Huwag natin ipagpapalit po yung gawain po ng Diyos pagdating sa mga worldly na bagay. Kasi ginagawa po natin po sa pakasanlibutan. Kahit sabihin mo anong ganda yan, lilipas at lilipas yan. Pero yung ginagawa po natin po para sa Panginoon, it matters for eternity. Kaya nga, yung katapatan sa pananambahan. Kaya nga ngayon, dumaluman ng church, salamat sa amin po mga bisita, ito yung nice po ng Diyos. Malaman mo na ang buhay ay napakaiksi lang. Ang buhay, there is a life beyond this life. Ang buhay po natin ay napakaiksi lang, pero ang kamatayan naman ay sigurado. Pero sabi ng Biblia, aminin mo na ikaw ay isang makasalanan, at yung kasalanan mo ang magdadala sa tiyak na kaparusahan sa impyerno. Pero salamat meron Diyos na namatay, dinibig at muli na buhay, at ang pangako ng Diyos, for those who believe in Christ Jesus, na kung sino man sa Kanya ay mananampalataya, ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. And those who love God's house will never lack spiritual nourishment. Kapag tapat po tayo sa pananambahan, at napapakinggan po lagi po natin po yung Word of God, ano sabi po, hindi po tayo, you never lack spiritual nourishment. Kasi nga, napapakain po tayo ng salita ng Diyos. Ano yung babaunin po natin sa Lunes hanggang Sabado, kung hindi po tayo makakapakain ng Word of God? Tangi lamang po sa church natin po mapapakinggan yung katotohanan. Tama po ba? And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Sa iba walang katotohanan. Pero ang Diyos ang katotohanan, ang salita niya ang katotohanan, ang church niya ang katotohanan. Matthew 16:18, Thou art Peter, and upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Kaya kahit ano mga magbawal dito, ang mahalaga, every Sunday, present ka sa gawain ng Diyos. Amen? Kaya ano ba yung katapatan po saan? Sa pananambahan. Muli dito, faithfulness in attending church honors God and encourage others. Diba? Salamat sa Panginoon. Dahil sa pagdalo mo na encourage mo din yung iba. Dahil sa pagdalo mong tapat ka sa Panginoon, hindi man tayo perfect. Tama po ba? Handa natin, laging kabilin sa atin ng ating pong pastor, walang perfect na church. Pero meron tayong perfect Savior. Amen. Paano po tayo may encourage kung hindi po tayo magiging tapat sa bahay po ng Panginoon? Kaya sa hapon pong ito, sa umaga pong ito na lang po, tatlong bagay na ating pong na ibinigay po ng Diyos patungkol po saan sa katapatan. And last verse, John 14 and verse number 15, ang tapat na pagdalo po sa church ay bunga ng pag-ibig po natin sa Diyos. Tingnan po natin po, John chapter 14 and verse number 15. John chapter 14 and verse number 15. Verse na po ito. John 14 and verse number 15. Isip ba tayo? Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. John 14 and verse number 15. All together, ready? Read. If you love me, keep my commandments. Amen? If you love God, keep God's commandment. Ang tapat na pagdalo sa church ay bunga ng pag-ibig po natin sa Diyos. Kung bakit po tayo faithfully dumadalo sa Panginoon, sapagkat mahal mo ang Diyos. Mahal mo ang iyong manunubos. Mahal mo yung tagapagligtas. At ino-honor mo siya sa mga bagay lahat ay binibigay niya para sa iyo. Kasi kung talaga namang wala naman ang Diyos, wala naman tayo. Imagine kung wala tayo sa church. Imagine kung hindi tayo dinala sa Calvary Bible Baptist Church. Anong buhay na meron ka ngayon?
Imagine kung ikaw ay isang magulang ngayon na sinasabi mo na kaya. Hindi natin kaya kung wala ang Diyos, kung wala ang gawain po ng Diyos, at kung wala po tayong man of God. Eh, ba? Kaya ang mahalaga na meron talaga doon, tapat po tayo sa ating kung pananambahan. Kaya sana pa sa bawat isa po sa atin, yung pananambahan, mag-church po natin, huwag maging optional po ito. Ito yun, Brother Erwin, yung church, bahagi na ng ating pong buhay. Amen? Bahagi na ng buhay natin ito. Kasi dito tayo na pinapakain po spiritual. At panguli, and the conclusion and the last, sa ating pong panguli, just pangkil. Ang katapatan po ay hindi lamang isang tungkulin. Ito ay pagtatapat ng ating pagtatapat ng ating puso po sa Diyos. Hindi po tayo sumasamba, hindi lamang po tayo nagbabasa ng Biblia, hindi lamang po tayo nagpe-pray, hindi lamang po tayo nananalangin, hindi lamang po tayo nagbibigay, at hindi lamang tayo nananampalataya para makita po ng tao, kundi upang ikalwalhati ng Diyos na nagligtas po sa atin. At yung kasunod po, tingnan natin. Sa huli, basahin mo natin sabay-sabay. Sa huli, hindi tatanungin ng Diyos kung gaano karami ang ating nalalaman o ano ang posisyon na ating pong hinahawak. Ano ang kanya tatanungin? Tatanungin niya, ikaw ba ay naging totoo? Amen? Kaya this morning, lahat po tayo may pagkukulang. This morning, wala sa atin po dito na ako, hindi. Kaya pinag-aaral natin salita mo ng Diyos para sa atin po ito. Hindi para laban sa atin ito, para sa atin ito. Kaya ang tanong dito, tatanungin niya tayo, ikaw ba ay naging tapat? Kaya sana ngayon kung umaga ito, pinakita sa atin po ng salita po ng Diyos. Yes, minsan nagkukulang po tayo sa pagbabasa po ng Biblia. Bakit hindi ito yung umaga na Lord, tulungan niyo po ako na maging faithful po ako sa pagbabasa po ng Word of God. Pagbasa ka ng ilang mga talata, amen po ba? Hindi mo kailangan basahin mo na napakarami. Mahalaga, makakain ka ng Word of God. Tapat sa akin pagbabasa po ng Biblia. Pangalawa, tapat po saan? Sa pananalangin. Sana, dito po tayo, makita po ng Diyos, lagi po natin ipinagpe-pray. Na Lord, bumalik ka na. Pinagpe-pray po ba natin yun? Lord, bumalik ka na po. Amen? And lastly, salamat po sa Panginoon. Po yun, tapat sa pananambahan. Kaya kung ngayong umaga ito, marahil nagbulang po tayo sa mga bagay po na ito. Pero sana ngayong umaga, ipinakita sa atin po ng salita po ng Diyos na sana po tayo po ay maging tapat. At sana po, ngayong umaga po ito, kung ngayon, hindi mo po uli ang lahat. Kaya lagi mayroong Bible preaching. Kaya lagi po mayroong Sunday school. Kaya lagi po tayo napapalalahanan. Sapagkat ang gamot sa nakakalimot ay paalala. Pinapaalalahanan po lagi po tayo po ng salita po ng Diyos na maging tapat tayo, lalo higit sa gawain po ng Panginoon. Tayo dito tumayo po lahat at tayo po manalangin po sa